sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pambira kayo, di pa ako nagsisimula. Sandamakmak na ang commercial. Oras, Bishop Buddy Porlares. Alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. At tawanan yung mga obispo at pari namin sa Iglesia Filipina Independiente. Ayan na Buddy Ballesteros at Bishop Joel Porlares. Good morning mga bishops. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot doon sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man na nakakuha ng dokumentong yon, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng it bribed our witnesses to tell the truth, the only the truth and nothing but the truth. It is limited only to what he knows based on his personal knowledge. What he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo? Hindi po pwedeng ganon. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal, na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang informant na hindi na niya maalala. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant. That is a freedom of expression. Ano ka? Ay, mga ateng, mga kuyang, mga misis, mga lola, ang hinit ang panahon. Abay, abot yata ng 50 degrees Celsius ang klima dyan sa Senado kahapon. Grabe ha? At hindi lang yan, abot pa hanggang Shangri-La Hotel sa EDSA ha? Ay, good morning former Senator Antonio Trillanes IV. Alam po niya mahabigan ni may mga buhabatikos kay Senator Trillanes matapos yung kanya expose.
kahapon na involved na may mga kuplat, may destabilization na plot laban sa Marcos administration. May lalo sinabi na may mga senior officials ng Philippine National Police, General Romel Merbil. Pagkatapos mayroon pang mga retired military officers na nagre-recruit daw sa mga dati nilang tauhan na nasa AFP ngayon. Dahil sa expose ni Senator Trillanes na ganyan mahabigan nako, itong si Trillanes, trililing talaga. Hari ng mga marites, ha? Pero alam po niyo mahabigan, in fairness kay former Senator Trillanes, abay, may credibility po mabigan na magsabi ng mga ganitong destabilization, kuplat, dahil siya mismo ay kuplater. Kumbaga sa academics mabigan, kumbaga sa subject, ha? Itong si Senator Trillanes may masteral na. May masteral na sa destabilization dahil sino ba yung mga na-involve sa Oakwood Mutiny? Naalala po niyan. Yung mutiny din dyan sa Manila Peninsula Hotel, ha? Nung ipinasok yung tangke dun sa winasak yung entrance ng Manila Peninsula Hotel, ha? So, itong si Senator Trillanes po mahabigan malalim din ang source niyan, ha? Kaya may tayo naniniwala na may katotohanan yung ilang sinasabi ni Senator Antonio Trillanes mahabigan. Pero bakit ba ganito, ha? Bakit ba ganyan? Abay, may kinalaman din ba ang ganitong pagkilos diyan sa mga nangyayaring investigasyon sa Senado na idinadawit pa ang Commander-in-Chief Pangulong Marcos sa illegal drugs mahabigan. Pero alam po nyo kung meron mga dapat isang sisihin din kung bakit tayo nagkahaganito, siguro Mr. President may rin dito, ha? May ewan ko kung pagkukulang o nagkamali ng calculation din ang Malacanang dahil aminin po natin mabiyan ang punot dulo ng ganito ay yung kaso laban kay dating Pangulong Digong Duterte na sinasabing extrajudicial killings. Ano ba yung term nilang ginagamit, ha? Violation ng ayan yung mga human rights violations at yung sinasabing crime against humanity po mahabigan. Aminin kasi natin medyo lumaro ang Malacanang dito, ha? Kasi nung una, alam naman natin, magkakampi ang pula at berde, ha? Ang dating Pangulong Digong at Marcos administration magkasama ng eleksyon. Pero nung bandang huli, ewan na natin kung na-pressure ba ang Malacanang. Kaya lumaro ang Malacanang. Sabi noon, puprotektan ka namin, Mr. President Duterte, ha? Kaya lang may mga pronouncement doon ng Malacanang na siguro ikinagalit din ng mga taga Davao ni Mr. President Duterte, ha? Nung sinabi na pwedeng papasukin ang mga taga-International Criminal Court dito, ayan, para mag-imbestiga sa crimes against humanity, extrajudicial killings, pero hindi makilahok ang gobyerno, ayan, ang ating mga otoridad. Di siyempre, if you read between the lines, ika nga, ha? Ang dating Pangulong Digong, alam naman niya ang mga yan, ha? Pagkatapos, ayan, di siyempre, nagalit ang yung mama sa Davao, ha? Teka mo, niloloko yata ko, baka ipagkanulo ako mga ito, ha? Magkakasama kami, ayan. Kaya naalala po niyo yung prayer rally sa Davao, mahabigan, bumanat ang dating Pangulong Digong. Ayan. May bangag. Ayan. Gumanti ang Pangulong BBM. May fentanyl. Ha? Ayan. So pagkatapos may
statement ulit ang DOJ Malacanang, ha? Sabi, hindi makipag-coordinate ang gobyerno, ha? Walang jurisdiction ang International Criminal Court dito sa ating bansa. Ayan. Pero hindi po doon nagtapos, mga kaibigan. Ayan. Lalo nagsalita si Senator Trillanes, ha? Abay sa kalagitnaan ng taon darating ang mga taga-ICC, ha? At iseserve ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Digong Duterte at ilang pa niyang mga tauhan. Abay pati ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio dinadawit po, mga kaibigan, ha? So yan na po, mga kaibigan. Diyan nag-ugat yan, ha? Yung mga isyong yan, ayan, magkakampi ba tayo o hindi? Ayan, for protecta mo ba ako o hindi? Ayan, may pressure ba ang external pressure ba ang Malacanang? Kaya maaring iserve ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte, ha? So, sabi ng mama, pastilandong, ha? Abay, pinapaikot-ikot yata tayo. Kaya yan po ang, yan po, mga kaibigan, ay, hindi po chismis yan. Ayan. Alam yan, kahit itanggi ni General Marbil ng PNP na walang involved na ilang opisyal ng Philippine National Police. Alam yan ni Senator Trillanes. Hindi chismis yan, mga marites, ayan. Mga maricon, mga tolits, ha? Yan po ay nangyayari. Kaya lang yung si Senator Trillanes talaga, ha? Although na may masteral na sa mga destabilization, ha? Walang nagtagumpay na kuplat o destabilization laban dun sa kanilang kinalaban. Ayan, dating Pangulong GMA. At in fairness po sa mga kapulisan natin at saka mga sundalo natin, ha? Yung mga na-involve sa mga kuplat, ayan, sinasabi nila na walang magtatagumpay na kuplat, ayan, dahil may aral na silang nakuha, mga kaibigan. Alam naman natin, sino ba yung mga na-involve sa mga kuplat? Ayan, nasira po ang kanilang mga karir. Damdamin Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Mr. President, Commander-in-Chief. Abay, kumusta pa kayo, Mr. President, ha? Abay, manunod ba kayo ng War Games DJ Ilocos Norte? Aba, malupit itong War Games dyan sa Ilocos Norte, mabigyan yung balikatan exercises. Abay, may mock invasion pala doon sa Lawag, ha? O nagitay kailan to dito amyanan apo, ay intay agbuya jay Ilukan dyan, baka mabuya di War Games di jay, ha? Abay, may mock invasion po, mga kaibigan, external aggression, ha? Abay, sasalakay daw po, mga kaibigan, dito sa Pilipinas. Kaya ang kalaban, yung barkong palulubugin na made in China, ayan, kunyari part ng War Games, yun ang lulusob dito sa Pilipinas. West Philippine Sea, dito Ilocos region, mga kaibigan, Ilocos Norte. Pagkatapos titirahin ng mga missile, palulubugin. Ayan. Ang tanong dyan ano kaya ang gagamiting missile, ha? Pag papalubog dun sa barko na made in China, ha? Abay, ito kaya yung BrahMos missile na binili natin sa India o yung mga Patriot missiles ng Amerika na ginagamit nila sa Ukraine. Damdamin Bayan. Sandali lamang, marami tayong isyo mga tatalakayin. Mainit kasi mainit po ang panahon, mga kuya, mga misis. Pero unti-unti nang lumalamig. Ay, good morning, Mr. President Dong, ha? Abay, may rally pala kahapon doon sa Mindanao, ha? Saan ba prayer rally ang dating Pangulong Digong? Sa Zamboanga ba yun o sa Davao? Ang sinasabi naman ng dating Pangulong Digong, bagamat may mga nagdududa dito sa Senate investigation ni Senator Bato ng Committee on Public Order and Illegal Drugs. Abay, ang sinasabi ng Pangulong Digong sa Mindanao, abay, tiwala ako, ha? Mataas ang credibility ng Bato de la Rosa. Itaga mo yan sa Bato. Damdamin Bayan. Di
Alamin naman natin ang reaksyon sa Malacanang. Alamin natin ang report mula kay Arrest number 14, Let Narciso ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ang reaksyon ng Malacanang sa ganitong pangyayari? Ayan, nga pala mislet Abay, bagamat walang jurisdiction ng International Criminal Court mahabigan dito sa Pilipinas kasi hindi na member ng ICC. Abay, may sinasabi si Senator Trillanes kahapon na ang ICC ay konektado sa International Police, Interpol, at ang Interpol ay may ugnayan dito sa Pilipinas. So, pwede rin iserve ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Digong kung may ilalabas nga ang arrest warrant, hihilingin ng International Criminal Court. Abay, abangan nga natin ang mga ito, Abay, kaya lang, hindi maganda mahabigan. Abay, mainit ang iso sa China. Pagkatapos, ginugulo ang administrasyon. Ayan, ano ba? Ayan, ito ba part ng divide and rule? Ito ba part ng psyops ng mga pogo? Sandali nga lamang, Balikan nga natin yan. Ang Pangulong Marcos, pursigido po, mahabigan. Pursigido na ibalik ang direct flight. Ayan, saan? Beijing to Manila? Ayan, meron naman kala ko naman kung anong statement ng Pangulong Marcos, direct flight sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Di ba meron naman yata? Wala bang direct flight? Kuyang Felix Ko, dyan sa New Zealand? Anyway, alamin natin ang report mula kay Let Narciso. Miss Let, good morning! Good morning, Lakay. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas ang turismo at kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Kaya naman umaasa ang Pangulo na maibabalik ang direct flight sa pagitan ng dalawang bansa. Sa courtesy call sa Malacanang ni bagong New Zealand Ambassador Catherine Rosemary McIntosh, sinabi ni Pangulong Marcos na maraming Pilipino ang gustong makarating sa New Zealand. Naniniwala itong interesado rin bumisita sa bansa ang mga taga New Zealand. Ayon kay PBBM, dapat isulong ng dalawang bansa ang connectivity para sa economic transformation. Binanggit naman ng Presidente ang planong pagtatayo ng mga bagong airport at pagsusulong ng accessibility sa maliliit na paliparan sa mga rehiyon. Samantala ngayong araw, Lakay, ay dadalo ang Pangulo sa pirmahan ng alyansa sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD. Lakas CMD. Ang Liberal Party, hindi? Wala pa, Lakay. Wala pa. Lakas CMD pa lang sa ngayon. Oo. Teka muna, nung ma-interview natin si General Thompson Carbin Paltic Lanchon, sabi niya, meron din pag-uusap sa NPC. Kaya ang dating Senate President, Senator Tito Soto, pasok na siya sa senatorial lineup ng Partido Federal. Binanggit naman Lakay ni Presidente ay nakikipag-usap ang kanilang partido sa iba't iba pang partido para sa posibleng alyansa, pero sa ngayon ay ito pa lamang Lakas CMD. Anong possibility na magkaroon din alliance sa Liberal Party? Ayan, kina Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Shell Jokno, Senator Laila De Lima. Wala pa sa ngayon, Lakay. Okay, saan gagawin niyang pirmahan ng alliance? Sa Manila Polo Club, Lakay, sa Makati City. Ayan, so Lakas CMD at saka Partido Federal. Wala. Gusto namin ma-flat to. Lakay. Ba't maingay dyan? Ba't kayo nagkahagulo? Paalis na kami, Lakay. Paalis na ba kayo? Sige, alis na kayo. Baka maiwanan ka sa bus, sa biyahe. Balik mo na sa'yo, Lakay. Ayan, so kung Lakas CMD ang mahabigan, abay, grupo ni Manong Joe de Menesa yan. Grupo yan ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alam po niyo mahabigan, iba rin Rumenda ang dating Pangulong GMA, Abay, nasa sideline lang yan, pero kung kumilis yung ali matindi pa rin. Damdamin Bayan. Babalikan po natin mabilang pang mga reports si standby Raymond Danpaas. Abay, pati si Senate President Migs Subiri kahapon nagsalita din, Abay, binalaan ang mga kapwa senador na ingat sa
pag iimbestiga, mga hearing, baka ito ay nagagamit sa political persecution. Ayan. At siguro ay lesson din yung nangyari kahapon. Kung ang mga witness natin puro hearsay ang sasabihin, walang direktang alam, sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, wag nang wag nang isama sa sa hearing. Dapat yung credible, yung talagang may alam, may personal knowledge, ika nga, Dahil kung hearsay, sabi nga sa korte, sabi ng mga abogado, not admissible as evidence in court. Daming bayan. Diba, Chief Justice Alex Jesmundo, sir? Ayan, kumusta po kayo, Talagang tigilyosi na kayo, Ayan, palakas po kayo, Mr. Chief Justice, Abay, kailangan mag-exercise din po kayo, At siyempre, ayan, teka muna, bago magkalimutan, Baka hindi mag-imbita ito, Bossing Dante ang Manila Times, Naimbitahan ka ba? Ninong ka ba, Hindi ba ninong ang Pangulong Marcos, Secretary Ralph Recto, At sino ba ang mga dapat maging ninong dito? Samba ang kasal ni Governor Dodo Mandana sa Noble Hill, Kiambao, Bayang ama na Tosino, Judge Felix Reyes, abay, Manila Cathedral ba ang kasal ni Governor Dodo Mandanas? At Attorney Angelica. Ano nga bang first name ni ayun, Angelica. Ayan, Angelica Chua. Ayan, congratulations, best wishes at happy wedding. Time comes. Governor Dodo Mandanas. Di ba 82 na siya? Ilang years ang pagitan? 30 years ba? For better or worse. Parang December May affair. I mean. Well, I only have to think how rough it would be without you. Ganyan po talaga mabigan love is a many splendored thing. If I had all the... At siyempre para masaya ang kasal, Governor Dodo, kaya magpabarik din yan Ala kabayan sabi ng Batanggenyo, kailangan meron ng binabarik dyan na Emperador Double Light. Doble suabe, doble sarap. Hindi ba imbitado ang Pangulong Marcos, Secretary Benhar Abalos, Ayan, siyempre para masaya ang kasal, masaya ang celebration Governor Dodo, Abay, Emperador Double Light ang kailangan natin yan para doble ang kasiyahan, doble ang tawanan, kasama ang barkadas, kasama ang iyong mga constituents, at kasama ang iyong mga kaibigan. Siyempre, yan ang magaan na inuman. Easy-easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble suabe, doble sarap. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Basta ka na, Senator Trillanes, Mayor, ayan. Sabi, tatakbo lang si Trillanes na nakakandidato kasi kaya may mga expose na ganyan. Pero every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suabe, talaga namang doble sarap. Daming bayan. Ora CJ Jesmundo o Justice Danton Buser, kuyang kumusta ka na? Oras ganap na alas 8:36. Ang balitang ito... Teka muna, ba't ayaw? Ba't ayaw ma-play lakay? Ayaw, Pogi. Ano nangyari sa natin? Take 2. Ba't ayaw? Ba't naghang? Dali, takbo ko yung Jeric Raval. Ayan, oo. Anong ginagawa niya? Ayan.
Mukhang nasasabotahe ka lakay Para tayo magna-number 1. Ay, number 1. Good morning Oras, Sister El. It's 8:41 lakay. At good morning lakay. Good morning, Sister El. Para kang doktora, puting-puti Diba? ka ngayon ha. Gusto mo bang tingnan ko yung stethoscope na lang ang kulang ha. May puso pa yan lakay. Ganun Papakita ba ko yan? sa'yo. Asa ba yung puso nito? Ayan nasa gilid. Ginagaya mo naman si Dr. Salinen ba yun? Yung doktor na pagka-guest natin dito, parating naka-ganyan. Nakasuot na puti. Si Salinen. Ayan. Hindi ko maalala yung ano niya lakay. Pero, uso kasi yan lakay. Yung mga ganitong photo. Mukha ka lang neat tingnan. Nakaganyan ka na nga. Sabi ni Kuyang Alex ko, kita naman ang cleavage mo. Wala! Natatakpan ng microphone so hindi nyo po makikita. Andaya mo daw. Ayan. Pero sandali lamang. At eto na ha. Nasaan na yun? Ikaw talaga, Lotto King, pinaalis mo yung aking rito, ha? Ay, Diyos marahay na aga sa mga kababayan ko dyan sa Bicol at sa mama ko na laging nakikinig. Nakikinig ba si Mama Yoli? Yun naman lakay pagkabukas ng tindahan. Naka-tune in na sa DZRH yan. Bakit nawala? Ano ba hinahanap mo lakay? Yung aking folder dito nandyan si Sherwin sa sa ating Malakas promo lakay. Nasaan ba si siya ay nandyan ngayon sa May Tayuman sa Tondo, Maynila. At mukhang mayroon na tayong winner lakay dyan sa ating Malakas promo. Dyan sa May Tondo, dyan sa Tayuman sa Maynila. Ganun ba? Sandali, hindi kompleto yan. Pagka dapat meron kang ipi-play. Oo nga, ayan. Ano ba yung ipi-play mo lakay? Tagal-tagal naman ito. Sige na nga. Mamimigay ang ninong ng bayan ng limpak-limpak na salapi mula sa Tondo, Manila, Tayuman. Sherwin sa ating DZRH Malakas promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito na ang ninong ng bayan, Aling Felicidad. Ilang days before Christmas. Dapat off mic ka. Yan sinasabi. 231 days lakay. Pasko na. Kaya naman. Ilan? 231 days. 31 days. Ayan. Pang ano lang mga ateng. Ayan. Panlaban sa mga negative vibes. Pang ano lang po ito, pambali lang. Pang neutralize sa mga negative vibes, ha? Ayaw natin ng ganyan. Init-init na nga ng panahon. Sasabihin natin mga maiinit na mga kontrobersya, mga issue. Ha? Alam mo lang kaya ang layo-layo pa ng eleksyon, pero ramdam ko na. Ramdam mo na ba? Oo nga, naramdaman mo na ng Sabado Ikaw talaga. Rekta. Ayan. Rekta tayo sa Tondo, Manila. Narito ang ninong ng bayan, Sherwin. Sino ang bibigyan mo ng limpak-limpak na aginaldo ngayon? Yes, tayo dito sa Tayuman ay meron na Lady Pares Eatery kung dyan sa Pasay na tayo. Pares. Ano ba yung Diwata Pares? Diba? Ito naman, Our Lady of Mercy. Yan, no? Mercy. Mercy Pares Eatery. Ayan. Siguro Mercedes yan ang pangalan niya. No? Putok-batok talaga yung Pares. Wow. Uy, chicharong bulaklak yan. Ginutom mo naman ako. Chicharong bulaklak yan. Parang sarap, Sherwin. Sausaw sa suka. Pala kayo ng napakakapal na liempo, pisngi. Wow. Na napaka Kapal mooks.
Oh, pero ang kakaiba lang lakay, may paksiw din sila yan. May pritong Wow. may pinatungan, may paksiw. Yan, mamili na kayo ng tanghalian nyo. Gusto yung paksiw. Ayun o, paksiw na bangus. Paksiw na bangus. Oo, pero ang laki matindi rito. Nanonood to ng DZRH, Mercy, Aba, yung mga nanonood siya, nakikinig pa. Yan sa DZRH. Kaya naman, Nanay Mercy, palagi ba kayo nakasuling sa DZRH? Opo. Alas 9, bukas na po ang radyo ko para sa kanya. Ano oras? Alas 9 po. Talaga naman. Alas 9 pala ng gabi, nakatutok na kayo. Opo. Biruan nyo, gabi pala, nakatutok na. Umaga na, nakatutok pa rin. Parang si Kuya Herman to, walang tulugan. Oo, walang tulugan. Lakay prito ng prito Prito ng chicharong bulaklak, prito ng muka, di ba? Para sa pares. Matagal na nakikinig sa DZRH si Nanay Mercy Sherwin. Ano na? Matagal na siya nakikinig sa DZRH. Mga ilan taon na nakikinig? Ay, matagal na po. Matagal na, pa. Oo, ng panahon pa. Nakikinig pa ako ng Chadela. Ay, kaniya, Deli. Ilocano na itong si Nanay Mercy. Nanay Mercy, anong apelido nyo? De La Fuente po. De Jesus. Taga saan ang mga De Jesus? Nueva Ecija po. Nueva Ecija, pero marunong kayo mag-Iloco. Oo naman. Isabela ko. Yun pala naimbang nga bigat mo, Nana. Morning pala kay. Ay, naimbang nga bigat mo, Apo. Naimbang nga bigat mo, napintas nga bakat. Napintas met na bigat ko, Apo. Napimpintas ka pa, Manang. Natawa si Nana. Okay, so dahil si Aling Mercy ay inabutan mo nakinig sa DZRH, bigyan mo kagad na maagang aginaldo, Sherwin. Bigyan kagad natin dahil marunong mag-Ilocano at nakikinig sa DZRH at paborito. Sino paborito mga announcer? Si Apo Deo Nakay. Ay, just again, Apo. Thank you very much. Love you. At siyempre, Nanay Mercy, dahil alam namin na ikaw kailangan magpahinga din paminsan-minsan, ha? Dahil pagod ka sa iyong trabaho, pwede kang bigyan itong vitamin E. Ayan, mamayang gabi, iinom ako. Aling Mercy, 3 kutsarita lang, ha? Huwag masyado. Ayan. 3 kutsarita lang daw, ha? Apa, si Mr. ba to? Si Mr. Apa. Ay, bigyan mo 3 kutsarita na Emperador yan. Oo, lakay. At bibigyan din natin sila ng chaser nila. Ayan, no? Aba, vitamin R. Vitamin R, At syempre, dahil sila yung mag-asawa, lakay, magsasalo sila, lakay. Magsasalo sila sa t-shirt. Pagkakasyahin sa isang t-shirt. Hindi na sila magsasalo sa relasyon, kundi sa t-shirt din magsasalo sila. Dapat super extra large yan. Mag-asawa, lakay, nagsasalo palagi. Magsasalo din sila sa grocery bag mula sa t-shirt. Thank you, Apo Lakay. Awan anyaman na, Apo, na imbaga bigat. Congratulations. Ako, kami rin nagpapasalamat po dahil sa patuloy niyong pagtutok sa DZRH. Kaya naman, sa mga nais sa manalo ng 1,000 pesos sumutok lang sa DZRH, baka kayo ng susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo Ars number 6. Serving Bataw, para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Aling Mercy Felicidad. At syempre, dahil may vitamin E na siya, may vitamin R pa siya, ha? Ilagay mo kagad, Manang Mercy J. Frigidaire. Apo, ayan, tapno lumamies. Ayan. Bakit yung term ng Frigidaire? Frigidaire, yan kasi unang refrigerator no araw Nung brand yan, Lakay, brand? Ayan, okay. Yan ang unang mga ref nung araw. Kaya, parang toothpaste. Alam mo na kung pagka sinabing toothpaste, Colgate yan. Sabi, bili ka ng Colgate na close-up. Ayan, ilagay mo sa Frigidaire, Manang. Ayan, tapno lumamis na Arsicola, ha? Ayan, siyempre, kapag hindi pa kayo nakapag-break, ayan, mamaya, ha? Pagka-break time, relax lang ng konti, ha? At mainit ang panahon. Mainit ang mga issue. Ayan, mabilis pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation. Sabayan ang break time, mga ateng, mga misis, mga kuyang na malamig na RC Cola Mega. Di ba, Mr. Fred Yauser? Ha? Itong RC Mega, abay, may sarap na babalik-balikan. Affordable yan. 24 pesos ang SRP niyan. At ang Damdamin Bayan, sarap ng RC Mega, 24 pesos ang SRP.
Standby Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Ha? Meron bang bago ulit na ano dyan? Testigo? Abay, ayusin yung mga testigo dyan, ha? Standby man ang Milky Way. Standby Noche Cacas. Abay, itong si Senator Risa Hontiveros, mainit, ha? Abay, gustong paimbestigahan ang mga pogo, ha? Na nagiging center ng spy operations. Ayan. Abay, matagal na yan, Senator. At least, naungkat po ninyo, ha? Dahil dun sa Tarlac, ayan, naku, yung isang mayor dyan, ha? Oo, na... tinanggi niya lakay. Siyempre, wala namang aamin dyan. Pero hindi niya may tatanggi na siya pala ang nag-apply ng, license, permit. Oo. Nung hindi pa yata siya mayor. Pero Senator Risa, ha? Ayan. Wag lang sa Tarlac. Dapat na imbestigahan Di ba mayroong yung mga pogo dito sa malalapit sa mga military camps. Mayroong nag-comment lakay dito sa YouTube natin kahapon. Hindi ko lang nabasa. Alin? May binabanggit siya sa area ng Cavite. Ang laki-laki niyan. Talaga lakay. Hindi pwedeng pasukat. Takot ang mga pulis sa militar dyan. May sariling... Binanggit niya lakay. Hindi ko lang ma-recall kung Tansa or saan. Pero may binabanggit siya. Alam na mga Kabiteño yan. Nadadaanan yan. sa may Coblandia ba yan? Yung nag-comment kahapon, mukhang taga Cavite yun. Oo. Yan ang pinagtatanong. Ba, talaga hindi kayang pasukin ng mga militar at mga pulis yan. May sariling republika dyan. Yun yung mahirap lakay, no? Parang nawawalan tayo ng power sa sarili natin. Ayan, tapos mga Chinese ang mga nandun. Wala tayong power of authority na pasukin. Actually, meron. Wala ng political will. Kaya hindi mapasok. Yun yung mahirap lakay. Mga bantay dyan, ilang pulis din. Oo. Patay tayo. Yan ang sinasabing walang political will. Untouchable pala. Untouchable talaga si Sir L. Meron yatang official din dyan na. Lakay, yan ang ipano mo sa bugwit mo kung sino-sino yung mga yan. Kailan pa ba i-memorize yan? Alam na mga Kabiteño yan. At hindi lang yan, Senator Risa. Ayan, isama na rin po yung mga pogo dyan sa gilid-gilid ng Campo Aguinaldo. Gilid-gilid ng Villamor Air Base sa Pasay. Ayan. At dito rin sa gilid-gilid sa airport. Ayan. Ang dami kaya niyan, ha? So siguro maraming double time. Alam mo, kawawa din yung mga nasa intelligence community, Sister L, ha? Abay, nakausap natin ilang bubit natin dyan sa, basta dyan, sa Intel. Ano ang kanilang inire-report nila, Sister L. Inire-report, kaya lang pagdating sa itaas, binabaliwala. Ayan. Bakit? Binabaril lang, gano'n. Ayan, elbow, sabi lang kay elbow. Anong elbow? Disregard. Ganun ba? Bakit? Ayan, anyari, ha? Nire-report sa taas pero walang inaaksyonan, walang ginagawa, ha? Saklap naman nun. Ay, oo, kaya ang hirap lang ay kapag yung struggle nung nasa baba ay todo, pero yung pagdating sa taas ay wala din naman, baliwala lahat. Ay, sinabi mo. Kaya nga, alam mo naman trabaho ng mga intel agents, ha? Nag-i-stake out yan. Ayan, magdamag, mga ganyan. Pagdating sa report, pagdating sa taas, wala, binabato. Yung effort lakay sayang. Sayang yung pagod, yung pera. Ayan. Yung mga ganyan, yung mga sinasabi ni dating DILG Secretary Rafael Aluna alam na yan, kaya lang wala pong mahabigan, wala pong political will. Kaya siguro ipaubayan natin sa mga nasa NICA, ISAP, ayan. Secretary Dick De Leon, Secretary sino nga ba yun? Dating DILG Secretary? Si Anyo. Ayan, oo. Siya na ang secretary ng National Security Council. Oo. Alam naman nila yan. Ewan kung bakit hindi natin maaksyonan yan sa sarili nating bansa.
Yan ang malaking tanong, Mr. President. Apo, ayan, Apo Lucas Bersamin, apay kasde, Apo, apay, kung na apay kaslawan, kaslawan maaramin tayo. Nakakadismaya, Apo. Ayan, siguro bago mahuli ang lahat, sa bagay, huli na. Andyan na, Senator Risa Hontiveros, ha? Ayan, sabi nga creeping invasion. Teka muna, report muna tayo. Alamin muna natin ang report mula kay Manang Milky Rigonan. Anong report ni Manang Milky? Abot pa ba? Huwag na tayo mag-ambisyon ng ganito, ha? 10 hanggang 15 pesos na ibababa sa presyo ng kada kilo ng bigas? Ibababa. Akala ko, kung 60, magiging 50 pa rin. Kung 50. Di ba lakay possible daw yung 30 pesos? Di ba kaya yung 20? Hindi, huwag na natin ambisyonan yung 20 pesos. Ayan, yung 29. Ayan. May binabanggit lakay 29. Ayan nga, si ni Administrator Guillen. Ayan. Pwede na yun, lakay. Kababayan mo yun si Lakay, dating mayor ng Paway. Banna Ilocos Norte. Ayan. Anyway, alamin natin report ni Manang Milky dahil bababa daw ng pwedeng kaya na pabay ng 10 to 15 pesos ang kada presyo ng kada kilo ng bigas. Pero aling klase ng bigas, Manang Milky? May 60 per kilo, ha? Yung mga jasmine rice, ha? Yung mga Japanese rice, ha? Yung isa pala yung kailaka yung jasmine parang 60 plus. Kita mo, ayan, matapos abrubahan ng Kamara ang amyenda sa Rice Tarification Law. Alam na ba ito ni Principal? Ayan. Papasabay ito sa Senado. Aris number 12, Milky Rigonan, please come in, Manang Milky. Lakay at Sister El, aprobado na ng House Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Quezon Representative Mark Enverga ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law RTL na layuning pababain ang presyo ng bigas. Kasunod dito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi handa niyang i-certify bilang urgent bill ang panukala. Pinasalamatan ni House Speaker Martin Romualdez ang komite sa mabilis itong pag-aksyon sa panukala para makabili ang mga mahihirap ng murang bigas sa merkado. Sa pag-amyenda sa RTL, ibabalik ang mandato sa National Food Authority at hindi lamang ito makabibili ng palay mula sa mga magsasaka, kundi makapagbebenta na rin ng bigas direkta sa mga consumer. Sa pagtayo ng House Speaker, maaaring bumaba ng 10 hanggang 15 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas. Nitong Lunes, may pagpulong din si Romualdez sa opisyal ng Department of Agriculture kung saan napagkasunduan na magbenta ng mas murang bigas sa mga kadiwa stores. Nangako rin si Romualdez na aprubahan sa third and final reading ang amyenda sa RTL bago naman ang Senate adjournment ng Kongreso sa uling bahagi ng Mayo. Sa matutol naman sa amyenda sa RTL, hinamon ng House Speaker Amaito na maglatag ng ibang solusyon para maibaba ang presyo ng bigas. Para sa kauna-una sa Pilipinas. Na Milky. Yes, ayan, yung pagbabalik ng mga kadiwa sentence, bakit hindi masustain yan? Di ba ginawa ng dating Undersecretary Panganiban at Sebastian yan dyan sa DA, dyan sa Circle. Ilang araw lang, hindi naman nagtutuloy-tuloy. Bakit hindi masustain yan? Oo, depende ito lakay sa concerned government agencies, for example, Department of Agriculture, in coordination dapat lakay sa DTI kasi di ba lalagyan nila ng mga produkto yung mga ikot na mga kumbaga ay mabibilhan na mga murang paninda. At the same time siguro lakay at Sister L, lawakan yung mga kadiwa stores na umiikot lamang hindi sa ilang mga piling lugar, kundi sa mas maraming mga lugar para makabili rin yung ating mga kababayan. Kasi iba-iba ka mamamasahe pa. Ay, oo. Siguro mga per barangay, mas maganda yung coordinate. Tama yan. Alam mo, naalala ko nung buhay yung Kadiwa Centers at saka meron pang rolling stores nun, ha? May umiikot, nagbebenta ng bigas. Sako-sako ng bigas, Sister L. Tapos mas mura lakay? Siyempre, mas mura. Wow. Ayan. Wag na natin sabing hindi kikita ang NFA. Ang NFA hindi naman tinatagyan para kumita Ayan, part ng public service yan. Totoo yan, lakay. At at the same time, yung bigas from NFA manggagaling, so malaki ang kikitain nila. At ang DTI naman ang magkakaloob ng ilan pamakan products at yung iba pang mabibili ng mga kababayan natin. So, mas mura yung mabibili nila at mas maganda palawakin din yung mga lugar kung saan pupunta yung mga rolling stores. Pwede rin naman gamitin yung mga barangay, mga
malalaking venue doon sa mga barabarangay at mga lungsod natin. Gamitan ng template ni Apo FM, ayan, Apo FL. Kung noon nagagawa, bakit hindi magagawa ngayon? Di ba? Totoo yan, Lakay. At lalo na kung talagang mahirap ibaba ang presyo ng bigas, makamit yung pagbagsak sa 20 pesos, ibigyan na lang natin na lang sila ng medyo mas murang mga bilihin. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Sana nga ay magkatotoo at sana nga ay tuloy-tuloy ang Makadiwa Centers. Ang panawagan lang, Lakay, ng liderato ng Kamara kapag naipasa itong bill na ito, sana naman umusad sa Senado. Tama ka, ang isa sa mga posibleng tumutol dito ay sa Senator Cynthia Villar. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, Tugunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Mula sa Kamara, dumako tayo sa Senado na mainit ang talakayan kahapon, investigasyon. At meron pang artist na dumating, Maricel Soriano. Oo nga, Lakay. Si Maricel Soriano sa John and Marcia. Inabot mo ba yun? Hindi na. John and Marcia, ayan si Dolphy, Nida Blanca, ayan Maricel Soriano, Rolly Quizon, ganun ba? Pero napanood ko yan, Lakay, sa YouTube na ngayon. Na-uploaded na yung ibang sa yan YouTube. Yan ang number 1 ng mga sitcom nung araw. Inaabangan yan, Sister talaga, Lakay. Mga ano yun, Lakay, mga panghapon, gabi. Gabi yan, gabi. Ayan. Pang-pamilya kasi yung programa yung mga ganyan eh. Diyan natin namimiss si Pidol si Dolphy. Comedy King. Nakatira sa depressed area yan, pero pagpas mo CR, carpeted ang CR. Magwawalis lang si Aling at daily atay-atayan makawalis na ng pera. Talaga? Tawa ng tawa si Lotto King, alam na alam mo. Okay, proceed. Alamin natin ang update sa Senado. Pagtanggap ng testigo sa mga investigasyon ng Senado, pinahihigpitin naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Detalye balita mo, RH28. Raymond Dadpaas. Na kay Raymond. Elaine, Mayor, pinag-iingat ni Senador o ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang mga kapwa-senador sa pagtanggap ng kanilang mga testigo sa mga isinasagawa nilang investigasyon. Ito ay may kaugnayan doon sa nagpapatuloy na investigasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa umano'y PDEA leaks. At sabi ni Zubiri, duda ito sa kanyang mga naririnig sa testigong si Jonathan Morales, lalo na nang inagdawit ng kung sino-sino mga pangalan kasama na ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa illegal drugs. Dahil ang kanyang pinagbabatayan ay galing sa kanyang confidential informant at wala itong personal na kaalaman doon sa kanyang mga idinidetalye. Ang takot ni Zubiri ay baka mawala daw ang tiwala ng publiko sa mga Senate investigation kapag nagkataon. At ang problema ay ayaw din itong maulit yung mga karanasan na may mga kumaharap sa Senado na nagsisiwalat ng kung ano-ano, ngunit pagdating sa korte ay bumabaligtad dahil wala naman silang ebidensya. Suportado siya ni Senator Francis Chis Escudero sa pagsasabing dapat ay limitahan ang testimonya ng mga testigo sa kanilang personal knowledge at hindi puro hearsay. Pakinggan natin ang bahagi ng pananalita ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Yung mga witness nila ay going beyond what should be given under testimony under a court of law. For example, evidence must have been presented, hindi pwedeng hearsay evidence. Yan ang binanggit ni Senator Jinggoy. Mahirap yung hearsay evidence If we accept hearsay evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig. Ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa kabila nito ay pinagkakatiwalaan pa rin umano nila ang maging desisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung ipupursige pa ang nasabing investigasyon. At nabanggit nyo nga, humarap ng personal kahapon itong actress na si Maricel Soriano sa nasabing hearing. Mula sa Senado para sa Raymond, Mayor, magsasagawa din ba ng hearing si Senator Risa Ontiveros yung mga pogo na ginagawa nga center na ng ang tawag doon, spy operations, spy operations ng mga foreigners?
mukhang kasama nito sa tutumbukin, Mayor, doon sa hearing tungkol doon sa operation ng Baofu land doon sa Bamban Tarlac. Yung kasi doon binanggit yung kahapon. At ang sinasabi nga niya ay pati hindi lang kasama nito sa spy operation, pati hacking, Mayor. Dahil lumalabas daw dun sa may report ng intelligence community na yung mga hacking ng mga government websites, itong mga nakalipas na araw, ay na-trace doon sa Bamban Tarlac Complex, yung Zone 1 Technology Incorporated na Pogo operator din sa Bamban, Mayor. Akala ko yung mga pogo-pogo dito sa malapit sa Aguinaldo at saka Fort Villamer Air Base, yung pala sa Tarlac na trace, ha? yun yung sinasabi Mayor doon daw sa mga natanggap nilang information, at yun ang kanilang kasama doon sa marahil sa mga susunod pag-usapan, dahil kahapon na sentro kay Mayor Go ng Bamban yung pagtatanong nila Senador Risa Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian kung papaano napasok itong kasi talagang parang out of nowhere daw kasi ang pangalan niya, at bigla-bigla na lang lumutang na naging mayor ng isang second-class municipality na gaya ng Bamban na mayor na out of nowhere. Tapos ang resulta, Pogo, na katakot-takot ang naitayo dyan sa nasabing bayan na mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz. Tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa piso, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Raymond at Paas. At narito na, ayan, narito na ang dating Senador Antonio Trillanes IV. Abay, alamin nga natin yung ilan niyang mga expose kahapon kaugnay sa destabilization plot laban sa Marcos administration. Senator Trillanes, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po sa inyo, Lakay Deo, at sa ating mga listeners. Kasama natin, sir, si Sister L. Good morning, Sen. Ay, Sis L, kamusta po? Ayan. Okay lang po. Nakulat si Sen. Ay, may kasama madre. Hindi biro lang. Kala ko doktora. Anyway, Senator Trillanes, sir, ayan, medyo marami ang nagulat sa inyong mga pahayag kahapon dyan sa EDSA Shangri-La Hotel. Ayan, sa inyong pagkakaalam, sabi ko nga kumbaga kumbaga authority sa pagdating sa ganyan dahil marami na kayong pinagnaanan sa ganyan. Sabi ko may masteral na yata kayo sa kuplat Anyway, Senator Trillanes, sir, ayan, paano nyo naalaman itong mga ganitong destabilization plot laban sa Marcos administration? May nakakala po tayo sa sa intelligence community po, since medyo malawak pa rin naman ang ating network din sa Sandatahang Lakas. At yan nga ang nakuha natin. Ang para lang maliwanag po, wala pa naman hong nare-recruit sa armed forces, pero meron na pong mga kasama na iilan lang naman na active members ng PNP. Sa bilang po natin, at least 2 general po, pero sa Mindanao po nakabase. Wow, ayan. Bukod sa mga... Ito mga Davao group po ito na tinatawag. Mga dating mga bata ni Digong. Yan po. At sabi niyo, meron din mga retired generals, Senator, sir? Opo, yung mga retired generals, nakadikit din, naka-identify din kay Duterte, at nagre-recruit sila. Sila po yung nagre-recruit, kaso nga since identified sila kay Duterte, kaya nilalayuan na rin naman sila. Kaya yun po ang nangyari. Yun lang kasing sa PNP, malalim ang samahan nila dahil ginawang sindikato ni Duterte nung nakapwesto siya. Kaya ganyan, na lang konting kalabit lang. Siyempre kasama sila para mabuhay muli yung sindikato nila kung makabalik sila sa pwesto. Buti walang na-recruit sa AFP, Senator Trillanes, sir. O naman talagang reason, no?
bakit yung aaklas? Sabi ko nga, ay kagaya nung kahit papaano, talagang marami kaming kadahilanan at yun nga, kaya gano'n ang nangyari. Pero ito, yun kasi ang basic kung magre-recruit sila ng aktibong or ng AFP, tatanungin sila niyan, bakit ba natin ito gagawin? Ano ba ang national interest? Pagka hindi nasagot yan nung nagre-recruit, ngayon, ang sasabihin lang nila, ano ba naman yun? Negatibo yun sa ating bansa. Bakit naman natin gagawin? So, yan po yung naging arguments and counter-arguments. Sen, medyo naputo lang po tayo dun sa binabanggit ninyo, medyo hindi lang po namin narinig. Yung base po sa intel po ninyo, na inyo pong nakuha, yung reason po nila, bakit po sila may mga ganitong ouster plot na pinaplano or pinlano, at ano po ang pinakadahilan daw po nila, bakit po nila ito ginagawa? At kung magtagumpay ang kuplat against sa Marcos administration, sinong gusto ipalit na leader, presidente? Ang nais lang naman itong grupo ito ay maipin ito ang mga Duterte. Dati ang hindi sabihin sa mga sundalo ng kasi Sen, medyo hindi lang po maayos yung ating malabo yung signal nyo, Senator Sir. Ayan na. May jammer ka ba? Smart po ba yan? Will po. Sen, medyo konting ikot lang po. Ayan na. Ano objective nitong distab? Ay ito ang mga Senator Sir, tatawagan ka ulit ni ni na lang Malu. Po ulit, Sen, para mas malinaw po. Putol-putol po yung signal po niya. Babalikan natin Senator Antonio Trillanes, mga bigan. Ayan, para at marami tayong itatanong sa kanya, hindi lamang dito sa Distab, Ayan yung basta marami. Ayan, so anyway. Kung sila ay nagaganito lakay, ano ang reason? Ano ba ang kanilang objective? At anong galit nila kay sa Marcos administration? Ayan. May kinalaman ba ang ICC? Ayan na. Ayan na. Senator Trillanes, Sir, take 2 tayo. Ayan na. Ano objective nitong destabilization plot? Hello. Ang objective po nitong grupong ito ay maibalik lang sa pwesto ang mga Duterte. Kaya nga po wala pong malalim na kausa na para sa bansa. Para lang po sa ganitong agenda lang. Ibabalik lang sa pwesto yung mga Duterte. So power grab po ito, Kaya nga hindi po nila masabi yan sa mga sundalo, sa mga nire-recruit nila mga opisyal kasi mababaw Wala hong national interest dito. Yan po ang hinahanap ng mga sundalo. Kaya hindi sila maka-recruit. Ba't sila galit sa Marcos administration? May kinalaman nga ba rito sa International Criminal Court na maaring sabi nga po ninyo ay papasok within this year, middle of the year, para i-serve ang meron na nga bang arrest warrant laban kay Pangulong Duterte? Isa lang po yan sa kadahilanan. Kasi itong ouster plots nila last year pa ho ito, And by the way, hindi lang naman ako ang nagsabi niyan. Mismong AFP chief, inamin yan na may mga recruitment late last year. Yun yung mga unang paggalaw nila, pagkilos nila. So tuloy-tuloy po yung hangarin itong mga Duterte na makabalik sa pwesto. At itong sa ICC naman, dahil ito na nga, palapit na rin, ngayon nagiging survival mode na lang itong mga Dutertes, kaya lalo nagkakaroon ng sense of urgency yung kanilang mga ganyang pagkilos. May source ba kayo sa International Criminal Court, Senator Trillanes? Baka sabihin po, hearsay lang po ito. Alam niyo po, palagi nilang tuwing nagsasabi ko ng tungkol sa ICC, sinasabi nila ng hearsay. Simula pa yan noon na nung final namin yan, sabi nila
basura daw yung diretsyo ng communication. Ganyan din ho, it's the same people. Sila Panelo, Roque, sila Midjaldea, iba, kung sino-sinong sinagsasabi na wala. Pero nandito tayo ngayon na meron na at malapit na. No? In fact, noong December, sinabi ko na pumasok yung ICC team dito sa Pilipinas. Mismong grupo nila Duterte nagkumpirma kasi grabe ang nervous nila eh. So, umabot tayo sa ganito dahil meron tayong impormasyon na na validated eventually, no? Kaya ito na lang, antayin na lang nila kung ano yung mangyari. Kung hindi sabi ko, middle of the year, mga sabihin mo ng June, July. Ngayon, kung hindi dumating ng June, July, di mapapahiya ako. Kaso paano kung dumating ng August? Di ganun ulit, di ba? Medyo, kasi tayo naman, tumatansya lang tayo, no? Based on the historical precedents, no? Nung mga dating nai-issuehan ng warrant, kung gaano katagal, nila nilabas. So, yun lang po ang ating basihan. Maaring mag-miss tayo ng 1 to 2 months, pero eventually darating po yan. Malay nyo, kung maka-eksakto tayo ngayon. Sen, ang sabi po ng Malacanang at DOJ Secretary Boyeng Remulla, hindi makipag-participate ang gobyerno, pati PNP, kasi una, hindi tayo member ng International Criminal Court. Sino mag-i-implement? Sinong ng arrest warrant kung meron mga ilalabas ang ICC Senator? Ganito po yan. Yung totoo po na hindi tayo membro ng ICC. Pero ang ICC may cooperation agreement sila with Interpol at ang Interpol naman meron tayong international agreement sa kanila. 'Di ba? Kamakailan lang po, 'di ba humingi po tayo ng tulong sa ICC para kay Tevez. So pagka sila naman ang humingi ng tulong, paano 'yan? Mauobliga tayo kasi hindi pwedeng gano'n. Tapos meron na po tayong batas, itong Republic Act 9851, no? Kahit i-google po ng mga nakikinig po sa atin, tignan po nila yan, RA 9851, doon sa Section 17, nakasaad po doon na ang gobyerno ng Pilipinas ay pwedeng i-turn over ang sino man na akusado sa International Criminal Court at akusado ng crimes against humanity. Ganun po ka-specific. Hindi natin i-turn over. Kaya palagi ko sa dakong panahon re-evaluate sila ng kanilang position at maaring mag-iba ang posisyon ng Marcos administration. Senator, sir, ito ba mga nangyayaring ganito may kaugnayan ba sa issue ng West Philippine Sea? In a way, yes. Kasi titignan natin, ang mga Dutertes ay suportado ng China at kung magtagumpay sila, di magiging pro-China na ang West Philippine Sea policy ng Pilipinas muli, no? Kagaya ng panahon ni Duterte. So, kailangan, naman tayo, dapat mulat po yung mga security officials ng Marcos administration sa mga ganyang realidad, no? Kaya kailangan tignan nila yung mga ganyang aspeto. Senator Trillanes, nung panahon na dating Pangulong Noynoy Aquino nagpunta pa kayo ng China, parang sugo ng administrasyon noon. At para lutasin ang problema ng West Philippine Sea. Ano ba ang napag-usapan doon? Ba't hindi po naayos itong problema sigalot natin sa West Philippine Sea, Senator, sir? Okay. Lalagay lang po natin ang konteksto, no? Okay. Nung April of 2012, dyan po sa Scarborough, at again, pwede pong i-google ng mga natin yan, listeners, April 2012 sa Scarborough, no? Kung anong sitwasyon, pinuno po ng China yung Scarborough ng halos 100 barko, no? Nagkaroon po ng stand-off dyan,
nagkagirian. Meron tayong 3 Coast Guard doon, tapos sila halos nga 100 sa loob at labas ng Scarborough. So nung panahon na yon, hindi na umuubra yung front channel o yung DFA na tinatawag, na kaya si President Aquino naisip na magbukas ng back channel para maayos po ito, no? Ngayon, yung back channel po, hindi po yan bawal, yan po ay foreign policy tool sa mga importanteng mga sigalot, mga impasse, no? So, ganyan, ginamit din yan ng Estados Unidos dun sa pag-resolve ng Cuban Missile Crisis na halos magka-Third World War. Pinadala naman ni John F. Kennedy yung kapatid niya, si Robert Kennedy, as back channel negotiator at eventually na lutas nga nila yun. Anyway, going back dito, itong sa Scarborough, binigyan ako ng mission ni President Aquino na pahupain yung tensyon kasi nagigirian na no? Paring pwede magputo ka na at bawasan yung mga barko na nandoon sa Scarborough. So 3 months ko pong ninegotiate yan. Nakailang meetings po dito at sa China. Eventually po, ang nangyari, umalis halos lahat po ng barko except 3 barko na nasa labas na ng shoal. So, yan po ang nangyari. So, in short, na-de-escalate natin yung situation at napaalis natin yung barko sa loob at sa labas ng shoal except for the 3. Wala rin pong reclamation dyan, para hindi lang naguguluhan yung mga kababayan natin, wala hong Eastline China dyan. So ngayon, ang problema doon, dahil hindi nila inalis yung 3, nag-file po si President Aquino ng arbitral case at napanalo naman natin. So, yan po ang ginawa natin, ipinaglaban natin yung interest natin doon sa negotiation na yan at sa ating pananaw, ito ay tagumpay kasi nawala na halos 100 doon. Kasi kung isipin nyo, kung sasabihin nilang kanila yung Scarborough, bakit kayo umalis? At bakit hindi kinagbuo ng isla dyan? Hindi po, di ba? So yan. At ngayon, maliwanag po dito sa mga nilalabas ng China, wala naman silang sinasabing amin na yung Scarborough dahil may secret agreement kami ni Trillanes at ni Pinoy. Wala akong ganun. Kasi alam nilang sila doon. Hindi sila nagtagumpay doon sa negotiation na yun. Yun po. Ano ba talaga ang motibo ng China? Bakit masyadong interesado sa West Philippine Sea? Mayaman nga po ba sa natural gas ang West Philippine Sea at yan ang pinag-iinteresan ng China, Senator Trillanes, sir? Maaring isa yan sa mga kadahilanan. Pero kung maalala lang po namin, sasabihin ko lang po ito, noong 2012 po, ang negotiate ng Pilipinas noon ay si Hu Jintao pa, hindi pa si Xi Jinping. Okay. Iba pa ang polisiya nung Hu Jintao administration dun sa Xi Jinping administration. Hindi ko na po alam kung anong pakay ng China ngayon, pero talagang agresibo sila. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa China, sa US, Vietnam. sa ibang parte ng mundo, Parang ngayon sila naging openly aggressive. At sa katunayan, ang US nagbago sila ng classification sa China noong 2017. Dati, ang tingin nila sa China ay economic rival, pero noong 2017, inano na nila yan. Nireclassify nila as a national security threat. Kaya may mga nangyayaring ganito at na talaga, mukhang para naghahanap sila ng away. Ganun po Expansionism, ika nga, gusto nga i-expand yung kanilang influence worldwide. Expansionism. So yun po yung dyan, background dyan. Medyo komplikado yan, pero kailangan tignan natin yung mga nuances. Bakit nag-succeed yung back channel negotiations namin noong 2012, pero bakit ngayon iba na yung kanilang pagkilos, iba na yung nakaupo. Kung maalala ninyo, dun sa isang
national televised event sa China. Yung si Hu Jintao, yun yung presidenteng pinalitan ni Xi Jinping, yan yung mentor ni Xi Jinping. Yan yung para nag-alaga sa kanya. Pero dun sa event na yun, pinabitbit sa mga security. On national TV ho, no? Si Hu Jintao. Si Hu Jintao, binitbit ng mga security, ng Xi Jinping. China. Ni Xi Jinping, paalis ng Tapos kinakalabit pa niya si Xi Jinping, hindi na siya pinapansin. Nakuha po ng ng camera. So, iba ho ito. We're dealing with a totally different personality dito. Medyo agresibo. Hindi natin alam kung anong ultimate agenda niyan. Pero base sa nakikita natin, hindi po maganda at hindi ito advantageous sa ating bansa. At itong lumalalang issue sa West Philippine Sea, ayan, sabi nga nila, creeping invasion na itong ginagawa. Handa ba tayo kung sakaling hindi mapahupa itong sitwasyon, Senator, sir? Hindi, kahit kailan hindi po tayo makakatapat sa kanilang military might, kahit na anong modernization natin. Pero makakabalanse tayo ng pwersa kung palalakasin natin yung alyansa natin with the US, Japan, ASEAN, Australia, yung mga ganun po, no? Para lang magdalawang isip na tipong may kakampi kami dito. Kaya wag masyadong padalos-dalos. Ganun lang naman yung mensahe. Wala naman pong may gusto ng gera. Ayaw natin yan. Ayaw rin ng ibang bansa yan. Pero hindi naman pwede yung kukunin ko na yan. Hindi mo naman ako kayang labanan eh. Tapos tataas kamay na lang tayo. Hindi naman po tama yun. Senator, sir, ayan, isa na lang. Ano daw ang balik sa 2025? Tatako ba kayong senador uli o mayor daw ng Caloocan? Senator Trillanes, sir. Sa ngayon po, ang inclination po ay tumakbo ng lokal as mayor ng Caloocan. Hindi final pero halos nandoon na po. Ayan. Okay, Senator Trillanes, sir, maraming salamat po at thank you sa iyong mapaliwanag and good morning and good luck sa inyong pagbabalik sa politika. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo, si CSL. Ayan. Thank you, sir. Dating Senador Antonio Trillanes IV. Anong masabi mo, Dong, Mr. President, sir? Do you want war against China? Well, I'll tell you, even on the coast beach of Palawan, before you can take off, the missile of China would be there in about 5 or 10 minutes. It would be a massacre if I go and fight a war now. We are not yet a competent and able enemy of the other side. So what I did was I was just being nice to them. Kakayanin ba ng Patriot missiles ng US? Ayan, kasi kung sa atin, wala tayo lakay. Parang yung sa Iran, di ba? Ayan, nagpalipad ng missile sa Russia, na-intercept ng mga Patriot missiles made in America. Kaya ba ng yun? Kaso lakay sa atin daw ang ilalaban, alam mo kung ano? Ano? Mga aswang, tik-tik. Dummy. Babalikan po natin mabilang pang mga issues. Masyado kasing mabigat lakay. Ay, good morning, Mayor Along malapitan ng Caloocan. Ayan, nag-declare na ang Senator Antonio Trillanes. Abay, most probably. Most probably. Nandun na. Maugong na sa apat na sulok ng Caloocan. Paano yan kung Ege Erice? Ayan, tatawang rin ba nga Mayor? Three-cornered fight yan. Ayan. Tatlo pala. Erice, Trillanes at Malapitan. Dummy. Oras, Sister L. It's 9:30.
This time check is brought to you by AC. Mamaya, mukhang maraming bases, Senator Trillanes. Mamaya lakay babasahin natin ang damdaming bayan ng ating mga manonood at nakikinig. Ano ba ang damdamin ng bayan kay Senator Trillanes? Mukhang medyo maraming puro taga-Caloocan ba yung mga nag-react? Mukhang hindi naman lakay, pero medyo mix ang reactions ng ating mga kababayan. Sandali lamang, Edniel Parosa, ang Pangulong Marcos at PNP Chief General Marbil nagpulong, pero yung loyalty check hindi rin napag-usapan. Ayan, yung kuplat lang. Anyway, babalikan natin yan. Standby, Boy Gonzales. Aba, may mga release na sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ha? Aba, naglabas kasi ng matataas na sweldo ng mga taga Central Bank. Ayan, ang sabi ng mga release na, ilabas ang pera ng bayan. Patay tayo dyan. Standby, Nicole Lopez. Aba, buti pa si Ninong Don Ramon Ang. Ayan, bakit lakay? Abay, bilyones naman ang kinita ng Petron sa first quarter. Ayan. Siyempre lakay, ilang taas. At sabi ng mga taga Cotabato, mga taga Kutang Bato Masonic Lads, abay sabi ni Kuyang Robin Go, ayan na, mapita from Cotabato. Ayan, ibig sabihin, good morning in Magindanawan. Ganun pala yun. At syempre, ayan, bago natin makalimutan, sandali lamang, Edniel, abay, baka hindi po niyo alam, para po sa mga nakilala, kay Michael Benito Mussolini Ordonio. Ayan. Para sa mga nakilala po sa kanya, presidente po ng Katimugan Shrine Club, birthday po niya ngayon. Ayan. Happy birthday po. Happy birthday, Noble Mike. Ayan, alaba tayo dyan. Bira, di ka nagparanda sa stated meeting kahapon, ha? At John na May Buduan. Uy, happy birthday, John na May. Nasa New York. Nanonood ngayon. Magandang gabi. Ayan, 9:36 sa New York ngayon. From Lulut, Eunice and Janine. At happy birthday din kay Captain Warren Lee Dagupon. Kala ko Dagupan. Dagupon. PMA Class 97. Aba, Army Scout Ranger si Captain Warren. Happy birthday din kay Colonel Orly Carag. Mula kay Kuyang Colonel Joseph Dator. At happy birthday kay Kuyang Arthur Taguba ng Tuguegarao Masonic Class number 408. Mula naman kay Kuyang Doming de Asis. Ayan, papainom din sila ng Emperador Coffee Brandy. At good morning din kay si kababayan mo, ha? Si Kuyang General Andre Dizon. Nag-message sa'yo, lakay. Yes, ayan, batin daw natin. Abay, batin daw natin ng happy birthday ang 27th Chief PNP, retired Police General Jonard Carlos. Ayan. Happy birthday, General Jonard Carlos. At shout out sa from Team Kasurog, Cap, sa Police ang Regional Office 5 Bicol. Ayan. Kasurog kasi yung lakay. Ibig sabihin na kay kakampi. Gagawin ba? Pagkakasurog is kakampi. Kakampi pala ang kasurog. Team kakampi. Ayan. Sa Ilocano, kadwa. Ayan. Good morning, Noble Nelson Yao. Ayan, Kuyang Adrian Araneta, Tateng Joan. Nakikinig sila ngayon. Mr. Michael is my guy. Aba, Noel Medina, ha? Aba, ito, kung may mga baser si Senator Trillanes, sabi ni Noel, nice interview with Senator Trillanes. Ayan. Tama mga sinabi niya. Ayan. Anong sabi niya? Nag-agree siya. Dito naman na kayo sa mga... Anong sabi nung yung iba dyan? Sabi dito, baka ang Caloocan maging kalokohan yan pag nagkataon. Sabi. Kaya komento sa ating YouTube channel. Tapos, sabi dito, tagal. Basa. Bilis. Tama, sayang yung airtime daw kay wala naman inamin sa mga paliwanag. Tapos sabi dito, malapit na kasi ang October, ha. At meron pa sabi ni Nap Acamp do, we want Robin at Bato. We want, okay. Kahapon kasi lakay mukhang nagalingan daw sila dun sa mga statement during hearing. Sabi dito ni Arceli Dasigaw naman, Mr. Trillanes, nagparamdam ka na naman kasi mag-i-election na naman, wala ka na bang ibang magawa? Sabi niya. Okay, good morning daw kay Kadapi Ulilisen dyan sa Mindanao. Ayan, tatay nito, idol si
Colonel Muammar Gaddafi ng Libya. Kuyang Jojo Atienza, good morning. Kuyang Tony Lara, happy birthday daw kay Kabagis George Florida Jr. ng Sanchez Miraland sa number 233. Abay, happy birthday Kabsat George mula kay Kuyang Tony Lara. Standby sa ating mga reports. Oras, Sister L. 9:41. Oras natin, Sister L. 44 minutes after 9. Sandali lamang at batiin natin ng happy wedding anniversary kay RJ at Annalyn Abad. Wow, 25th wedding anniversary. Samba ang honeymoon. Happy Anniv. At congratulations din kay very worshipful Noble Cornelio Samaniago III. Siya po ang na-install as UD Master ng newly constituted Danilo Lim Masonic Class number 503 sa Grand Lodge of the Philippines kahapon. Of course, kay led by Most Worshipful Grand Master Ariel Kayanan. At congrats din sa Senior Warden Procopio Lipana at Junior Warden Dan Augusto Oro. Ayan, congrats mga brethren. At syempre, sandali lamang Edniel, ano bang pinag-usapan ng Pangulo at General Marbil ng PNP? Ha? Siguradong walang loyalty check dyan. Pero eto abay batiin natin si Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. Abay may panawagan kay Boy George. Anong panawagan niya, Lakay? Baka dahil ba doon sa statement kahapon during interview, mukhang hinihigpitan na po ng Commission on Elections yung pag-approve, yung accreditation, Lakay, ng mga party list. At hindi lang yan, pati yung gagamiting automated machine sa election. Pero happy birthday muna kay Mika Salarsa. Ayan, na MBC. Aba, di nagpaparamdam si Mika, wala tayong breakfast. Ayan. Mula kay Kaloy Pascuala Jr. At ang sabi ni Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List, abay labag daw chairman yung labag sa automated election law. Ang plano nila na gamitin ang Miro system sa darating na election 2025 midterm elections. Bawal na gamitin yung two systems in one election machines. Sabi ni Congressman Marcoleta, Sister L, kasi balak nga ng Miro na gumamit ng kombinasyon ng direct recording electronic o DRE at optical mark reader automated counting machines. Parang medyo bago sa paningin ko yun. Ayan, ano yung counting machine? Parang bilangan ng pera? Baka sa bangko. Yun na yung magbibilang lakay. Ayan, sa bangko. Yung ginagamit natin sa eleksyon. Ang sabi pa ni Congressman Marcoleta, Sister L, abay dapat hindi gamitin kasi kaduda-duda dahil hindi pa raw proven. Ayan, hindi pa nagamit sa anumang bansa ang nasabing sistema na gagamitin ng Miro sa eleksyon, automated election, at sinasabing ito ay labag sa batas. Sa ilalim daw ng batas, sa ilalim ng automated election law, Sister L, ayon kay Congressman Marcoleta, kailangan patunayan ng Miro na nasuri o nagamit na sa ibang jurisdiction ang nasabing election system, automated system. Ang sabi ni Marcoleta na nagamit ang dalawang sistema pero magkahiwalay daw at hindi pinagsama gaya ng pinaplano ng Miro sa darating na eleksyon. Ang malungkot dito, ang sabi niya ay 45% daw ng voting stations ng ginamit pala ito sa bansang Congo, Sister L. Kaya lang nagka-problema kung saan ginamit ng Miro ang kanilang DRE system. Eto, mas malupit. Ginamit din pala ito sa Iraq. Pero sa 70% na voting station sa Iraq nung kanilang eleksyon, ang pumalya ng gamitan ng optical mark reader o OMR, automated counting machine. Aba, ito kinukasyon din ni Senator Amy Marcos. Kung alanganin ganyan, Chairman Boy George, abay dapat ayusin muna mabuti yan. Sandali lamang Noche, Boy Gonzales. Ito nga muna, report ni Edniel. Anong pinag-usapan ng Pangulo? Saan sila nagpulong? Sa Malacanang, Edniel, o sa Campo Crame? Ang Commander-in-Chief, Pangulong Marcos, at PNP Chief Romel Marbil nagpulong
pero loyalty check hindi rin natalakay. Sigurado ka? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, hindi natalakay ni na Pangulong Bongbong Marcos sa Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil ang loyalty check sa hanay ng pambansang pulisya. Ito matapos magtungo sa Malacanang kahapon, Lakay, ang top cup kung saan ibinalita umano ni Marbil ang pagiging happy ng mga pulis. Mismong si General Marbil ang nagbanggit sa isang pulong balitaan sa Quezon City na kinamusta ni PBBM ang PNP. Partikular na kung ano ang pwede pang maitulong ng palasyo. Pero hindi umano napag-usapan ng maling pag-ugong ng destabilization plot, lalo na ang pagdawit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa ilang aktibot matataas na opisyal ng PNP. Itinanggi ng general na may koneksyon ang kanilang pagkikita ni Marcos Jr. sa loyalty check at sa halip, bahagi lamang umano ng palagiang pag-update sa presidente. Pero sinabi rin ni General Marbil Lakay na silang dalawa lang ito, PBBM at hanay ng PNP. Pakinggan natin siya. Of course, they're so excited on yung mga development ginagawa ng police. Kasi nakikita yung nagbabago police. Bakit ngayon mas happy police natin ngayon? So I have to brief na. At happy po yung mga police natin ngayon. But there's nothing about loyalty check. We don't do that. Ang tinig ni Police General Romel Francisco Marbil. Saan sila nag-meeting, Edniel? Sa Malacanang? Malacanang kahapon. Malacanang. Akala ko ngayon. Umarap sa media sa QC, pagtapos ng expose ni Antonio Trillanes kahapon, pinatawag ka agad sa Malacanang. Oo, pero hindi naman daw konektado roon, Lakay. Regular lang daw na pag-update sa presidente. Binabanggit sa General Marbil. Char. Okay. Ayon sa kanya, di sabiit. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Mr. L. Daming bayan. Dumating sa Baclaran, Miyerkules ba ngayon? Miyerkules ngayon, Lakay. At simbang Baclaran. Pero, naku, Lakay, yung mga ambulant vendors daw dyan, hindi makaporma. Bakit? Binabantayan sila ngayon ng MMDA. Ayan. Kasi di ba Lakay yung iba, mga nakaharang sa gitna mismo ng daanan. RH27, Noche Kakas, Noche, kamusta dyan? Lakay, winalis ng MMDA personnel sa clearing operation itong ilang ambulance vendors dito sa Service Road, harapan ng Baclaran at ilang kariton na Lakay at Sister L ng vendors ang kinarga sa truck ng MMDA na nag-iisot sa paligid ng simbahan. Kaya maluwag sa traffic ang Service Road ng Baclaran. Samantala, Lakay, Sister L, isang 87 anyos naman na lola ang napansin natin dito sa sulok ng entrada ng simbahan. Nagtitinda pa rin ng Santa Kita, Lakay at Sister L sa kabila ng kanyang 87 na edad. Tanong natin na kanina, Lakay, ang sa lola, nagtitinda siya ng Santa Kita ng ilang dekada na para lang mabuhay, Lakay. So ang mga suki naman na mga nagsisimba galing ng simbahan, alabas na itong Baclaran na church ay sa kanya bumibili at nagpapasalamat si Lola na suping sa Quezon na sa kabila ng kanyang edad ay nakakayanan kanya sa matinding init ng panahon. Mula sa kananan sa Pilipinas, sa DCRH, ako sinatiraso tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming maraming salamat, Noche Kakas. Abay, dapat kasi bigyan na ng lugar yung mga nagtitinda sa Baclaran. Dati mismong pwesto lang. Yes, so dapat pagkapasko maayos naman diyan. Nililigan sila ng pwesto sa kabilang ng kabilang ng Roas Boulevard. Ilang marilis na sumugod sa Bangko Sentral ng Pilipinas para hilingin na ilabas ang pera ng taong bayan. Paano naman kasi naglabas ng ang COA? Sinong pinakamalaking sweldo? Si Eli Remolona? Hindi na siya, siya na yun, Lakay. Dahil siya ang governor. Pero dati si Felipe Medalla. Last year yun, Lakay. Magkanong sweldo nila? Noong 2022 si Medalla ang pinakamataas. Mahigit 1 milyon pala ang sweldo nila isang buwan.
Lakay. Kung susumahin natin, lumalabas na ganon dahil ang si Eli Remolona Jr. ay 35.4 million pesos. Isang taon. Wow. Sarap pa. Paano kayo magpa-appoint dyan? Felipe Medalla Lakay ay pumapalo siya ang pangalawa, 28 million pesos. Wow. So, actually Lakay, ang pang-10 sa kanila, ang sinusweldo ay 21.1 million. Wow. Si Iluminada Sikat. Wow. Yan, ayon yan Lakay sa Commission on Audit. Ay, grabe yun. Isang buwan pa lang, milyonaryo ka na. Mahirap daw kasi Lakay yung trabaho. Gano'n. At taga-imprenta ng pera. Boy Gonzales, please come in. Sino mga nagrarally dyan, Boy? Lakay, hindi rally. Claimants sila, Lakay. Claimants? Claimants? Bakit? Kukuha ng pera. Bakit? Ano to? Alam mo, umiiyak, si Kuya. Ayan, pa yan ng iba't ibang lugar. Binagsa nga itong tanggapan ng sa labas, yung bangko ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa mga umulit claimants ng tagong yaman na galing sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangunahan to na napapakilalang si Princess Gilbert Salvador, taga Baler, Quezon. Bilbit nila mga dokumento na patunay na yaman ng taong bayan. May mga galing pa sa Pangasinan, Lakay, mga Ilocano. Galing ng Iloilo, Aurora Province, mga individual, may mga senior citizen. At katabi ko na Lakay, Deo, Abad dami. Ang dami niya, Lakay, 1,000. Ang dami niyan, Boy. Punong-puno, hindi lang daw. Sige, ito Lakay, katabi ko na si Gilbert Salvador. Si Gilbert Sinday lang rin. Gilbert Sinday lang rin. Sinday lang rin. Sinday lang rin. Sana po, galing to mga sa iba't ibang region. Ayan, tingnan nyo. Ano po, sige po, ano po ang pakay natin at sa kapasok na kayo sa Bangko Sentral, ano po sabi nila? Ang tabay lang tayo kasi yung mga opisyalis na kailangan nating makausap ay... Opo. Pero nagtungo kayo dito, galing pa kasi ibang lugar. Ano po ang gagawin natin dito? Ano po ang pakay? Kailangan magkaroon ng tinatawag na statement ang Bangko Sentral dito sa aming pagrating dito sa patungo sa aming pinaglalaban na kayamanan nakatago sa Bangko Sentral. Na ang initial na pundong narito ay more than 100 trillion pesos which is printed with a backup of gold. Panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Idril Marcos. Andito, ilang trillion po? More than 100 trillion pesos. Trillion? Wow. Yes. At ang bawat mamayang Pilipino ay may pinaglaanan ito ng libreng pabahay at mayroong 1 milyon. Ano po mga dokumento pinakita niyo sa Bangko Sentral? Meron tayong mula sa tinatawag na Treasury Department Certification na nandoon ang tinatawag na Secret Book of Redemption ng ang bagong lipunan which is printed with the backup of gold. Yan, kailangan nang maiparating sa taong bayan na kailangan natin magamit. Matured na po ito. Kailangan ipahayag ito na ang kailangan ito, ang concern dito ay ang peoples of the Republic of the Philippines. Dahil tayong lahat tagapagmana. Lahat po tayo, lahat Pilipino? Yes, Pilipino lahat. Magkano po bawat isang Pilipino? 1 milyon, bawat isa. Okay. 1 milyon. Nakalaan po yan. Naka-dokumento? Dokumentado po lahat yan. Dokumentado. O isipin mo na lamang. Parang imposible, ano? Parang imposible. Ang pundo, 100 trillion na higit. Ilang milyon ang Pilipino? Ang 18 years old and above, more or less 70 million. O i-times mo sa tag 1 million, magkano? Isa na lang po, sino po yung hindi kaya? Sino po yung nakausap mo sa opisyal ng Bangko Sentral? O nakausap na po kayo? Ito nga, sabi ko nga sa inyo. Hindi, ano pa? 2016 pa, andito na kami, ito na nga sinasabi ko sa inyo. Kaya kami nandito muli ngayon dahil ang hanap sa amin, where is the people of the Republic of the Philippines? Now, we are here to represent the people of the Republic of the Philippines. Okay. Salamat po. And si Gilbert. Bakit daw, sino nagtago dyan? Si Apo Marcos at may will ba na yun daw kayamanan na yan na ibibigay sa taong bayan? Katabi ko na si Gilbert. Sino yung nagtago? Sino po nagtago ng kayamanan? Ako, ay bubunyag ko na. Kay Derma po. Tsaka okay. Ito, ang dokumentong ito, papanahon pa ito ng ating dating Pangulong Ferdinand Idril Marcos Sr. Ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang dokumentong ito yung tinatawag na ang bagong lipunan
which is printed with the backup of gold amounting to more than 100 trillion pesos intended for every Filipino people. Nag-mature ito 2005. Meron tong 5 years na grace period or moratorium period, kaya 2010. Kaya noong 2010, inilabas na sa Manila Star National Newspaper ang tinatawag na Information on Ending Poverty and the Underprivileged. Pahingi ng ating information. Matagal na po yan. Okay, sige boy. Sige po. Salamat si Gilbert, yung nagpapakilala na leader. Lakay, kung makikita mo yung mga senior na kasama nila, na kung ang bilang ng pulis dito 1,000. Nakabilad sila sa araw. Diyos ko. Nakabilad. Daming nahikayat. Oo. Siguro Lakay, may galing pa karamihan mga Pangasinan eh. Ito katabi ko yung mga senior. Nanay, taga saan pa kayo, nanay? Santa Maria, Pangasinan po. Pangasinan po. Napakalayo. Pangasinan din. Ilan taon na po kayo? 73 po. Sir, kayo po, nanay? Ano ba pangalan niyo ulit? Yung Nakakang Valera. Po? Boy, tanong mo sa kanila kung ano inasa nila. Bibigyan ba sila na 1 million ngayon? Ano pa inaasahan niyo? Bibigyan ba tayo ng 1 million ngayon? Oo, sir. 1 million? Kaya puro Ilocana to, mga katabi ko. Puro mga batang-bata, senyor. Aduti, may karaka sa Ilocay. Sila kayo, sige po. Sige. Ilocana yan, Ilocana. Lakad kayo. Naimbag nga bigat yun, nana. Apay, awan, apo. Awan, o sige, ingat po kayo, apo, gananad kayo. Ayan, ingat po kayo dyan ha, mag-inom po kayo ng tubig at mainit po ang araw. Ingat sa heat stroke. Okay, boy. Sige, boy. Mainit Lakay, pero nakakaawa Lakay, nakabilad sila rito. Sabi ko nga, uminom muna ng tubig. Sabi rin ng mga polis, sumilong kayo at uminom po kayo ng polis. Uminom ng polis. Tubig! Boy, tubig! Nararating na si Boy. Okay, Boy. Maraming salamat. Boy, salamat. Sitwasyon na mga nasa higit kumulang 1,000 na nagpapakilalang claimants na mga yaman dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naku, daming mga napaniwala po, mga kaibigan. Lakay, ma-segue ko na lang itong damdamin ng isa sa ating kababayan, si Lavinia Tamina, sabi dito, Lakay at Sister L, pakibigyan nyo ng vitamins ang mga nagraraling yan. Kulang yan sa vitamins. Ang mga yan, sabihan nyo rin na maghanap buhay sila. Flash Report. Ayon sa marami talaga gustong nakakonvince na mga ganyan. Ano po Anyway, naku, malungkot na balita. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas ng 3.9% itong Marso mula 3.5% noong buwan ng Pebrero. Naku, malulungkot si Secretary Benny Laguesman nito. Mukhang malulungkot si Sec. Pero mukhang totoo yan Lakay, dahil sa ibang mga lugar, lalo na sa mga probinsya, marami ang naghahanap ng trabaho ngayon. Ay, totoo yan. Pero paalala po, ayan, mula po sa ating City Hall, ayan, Park Advisory ng Star City. Ayan, ipinapaalam po sa inyo sa mga constituents natin sa Star City na sarado po ang Star City sa Linggo, May 12. Dahil ito po ay isasara sa public dahil meron pong private event. Ayan, nakabook po ang Star City para sa isang private event sa darating na Linggo, May 12. Ang taray naman Lakay ng Star City mo. Nakabook. Nakabook Sister L. Ayan. Sa isang private event. Yes. So, sorry po for the inconvenience sa mga nagbabalak pumunta rito sa Linggo. Sarado po ang Star City dahil ito po ay nakabook sa isang private event. Daming bayan. Oras, Sister L. 3 minutes after 10. Ha? Champion. Major Ralph Ganaban Dayag, ang acting Chief of Police ng Malbar, Batangas. Happy birthday. Magpapabarik ka, Kuyang Aman Tosino. Your business is our business.
Ang Petron Lakay, tumaas ang kita sa halos Oy. 4 billion pesos. Congrats Ayan. sa Ninong RSA. Mano po, ayan. Pero Lakay, unang quarter pa lang yan ng 2024. Wow. Oo, ganun kalaki. Alamin natin ang detalye sa Your Business is Our Business Report ni RH17, Nicole Lopez. Nicole. Tumaas ang net income o kita ng Petron sa unang quarter ng 2024 dahil sa malakas na bentahan. Sa datos mula sa Petron, tumaas ng 16% ang kanilang kita sa 3.93 billion pesos mula sa 3.4 billion pesos sa kaparehong period noong nakaraang taon. Ayon sa Petron, tumaas ng 21% ang consolidated revenues nila sa 227.64 billion pesos mula sa 188.75 billion pesos gawa ng malakas na volume growth. Sabi ni Petron President and CEO Ramon Ang, tuloy-tuloy ang pagpapalakas at pagbawi ng kanilang negosyo sa paraan ng mga estratehiya matapos ang pandemya. Ikinatuwa rin ni Ang na nagsimulang maganda ang 2024 ng oil refinery dahil sa malakas na kita. Sabi pa ng Petron, lumakas ang kanilang kita dahil sa mas malakas ding produksyon sa kanilang refineries sa Bataan at Port Dickson. Sa datos, umabot sa 35.29 million barrels ang consolidated sales volume ng Petron na tumaas ng 23% o 28.59 million barrels noong 2023. Maging ang export volumes ng Petron ay lumakas din sa higit 70% dahil din sa mas mataas na produksyon nila ng krudo. Kung titingnan ang Philippine operations ng Petron, kasama na ang trading volume ng subsidiary nito sa Singapore, tumaas din ng 28% ang sales volume nila sa 22.72 million barrels. Bukod sa aktual na benta, tumaas din ang operating income ng Petron sa 21% sa 10.17 billion pesos sa unang quarter ng taon mula sa 8.42 billion pesos sa kaparehong period noong 2023. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 22 centavos kada US dollar, habang naitala sa $83.16 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Nicole. At good morning kay Kapitan Rex Cayanong na Antipolo. Oy, Sek. Nanonood ngayon nga. Yes, at kay Sek Kong Dong Mendoza ng Batangas. Abay, Noble Sir. Atin ka ba sa kasal ni Governor Dodo Mandanas? Good morning, Bishop Ephraim Fotagana at Kuyang Amana Tusino. Ayan, si Mama Lita Cruz. At ganoon din binabati natin si Kuyang Tony Lara at Judge Boyet Mapili. Damdaming Bayan. At yan ating programang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo, Elaine Apit. Stay safe everyone. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye.